Kinben Book 5, Chapter 137. Bago nga magsimula ang laban sa pagitan ng mga scouted players at ng team ng Gin Kings, ay nagsalita muna si Sir Nelson para sa mga players na lalaban sa isa nilang team sa PBA. Nagbigay nga siya ng motibasyon para sa mga players na lalaban sa team nila ngayon. Alam niyang ito ay parang isang practice game lang. Pero kailangan ninyong ipakita sa akin na magaling kayong maglaro. Kasi pwedeng ako mismo ang magsabi kay Gary na pwedeng mapasama ang magugustuhan ko ang laro sa Infernos. Pwedeng ang laban ninyong ito sa Gin Kings ang maging daan para makapaglaro kayo sa Maharlika League. Gusto ba ninyo iyon? Wika pa nga ni Sir Nelson na ikinaseryoso naman ng mga players ni Coach Gary. Mapipili na si Mendez. Wika nga ni Lebron na medyo nakaramdam ng excitement dahil isang magaling na playmaker ito na pwedeng maging backup daw ni Dan. Si Coach Gary naman ay pasimpleng napangiti nang marinig iyon mula kay Bron at naalala niya ang sinabi ni Sir Nelson kanina sa kanya. Kutob niyang hindi si Mendez ang mapipili na mapapabilang sa kanilang team dahil sa ibang plano nito para rito. Sandali na nga lang na napatingin si Gary sa mga kasama ni Mendez na napakuyom na lamang dahil sa winika ng kanilang boss. Tila napalakas nga ng mga salita ni Sir Nelson ang kumpiyansa ng mga iyon. Gusto po namin sir, bulalas nga ng mga kasama ni Ricky Mendez. Tanging si Ricky lang ang hindi sumigaw na sumagot kay Sir Nelson na seryosong napatingin sa kanya. At kung matatalo pa ninyo ang Gin Kings, bibigyan ko rin kayo ng pocket money sa pagtatapos ng ating training camp. Dagdag pa nga ni Sir Nelson at makikita naman ang pagngiti ng ilang players ng Gin Kings sa mga sinabi ng isa sa mga boss nila rito. Talagang si Sir, pinalakas pa ang loob ng mga makakalaro namin. Wika nga ni Kevin Pineda, ang backup point guard ni RR. Ganyan din ang ginagawa ni Sir dati sa mga players niya sa Infernos. Maganda rin naman iyan para mabawasan ang kaba ng mga makakalaban natin. Wika naman ni Rica Fort na katabi si Quirino na pinagmamasdan ang mga malalaking players ng makakalaban nila. Mukhang walang kayang tapatan ako pero hindi ko mamaliitin ang matatapatan ko. Sambit nga ng sentro ng Gin Kings na napangiti pa kay Sir Nelson nang tumingin ito sa kanila. Natapos na nga si Sir Nelson sa pagsasalita at ito na nga ang hudyat upang ang laban ng dalawang team ay magsimula na. Si Coach Lainez nga ng Kings ay naglakad na papunta sa pwesto ni na Sir Nelson. Hindi na raw niya kailangan pang i-coach ang kanyang mga players para hindi raw masyadong matalo ang mga kalaban. Magandang hapon po sir. Bati nga agad ni Lainez na napatingin din kay Gary na agad namang napatango. Wala ba riyang pwedeng ipadrop sa PBA sir? Ito nga ang unang tanong ni Lainez nang tumabi siya kay Sir Nelson. Nakakatapos lang uminom ng tubig. Bakit? Kailangan ba ninyo? Tatawagan ko ang manager ng Blackwater para sa trades ng high pick nila noong nakaraan. Sabi nga agad ni Sir Nelson na ikinangiti ni Coach Lainez. Sa sunod na lang siguro tayo mag-harvest. Pabirong wika pa nga ni Lainez at si Sir Nelson naman ay napatango. Pero si Al naman ang magde-decide sa team ninyo. Labas din naman ako sa Gin Kings sa ganyang bagay. Sambit pa nga ni Sir Nelson na agad namang tinanguan ni Coach Lainez na napatingin sa mga players niyang handa ng maglaro. Kung titingnan naman nga raw ang lineup nila ay malakas pa rin ang team nila kung ikukumpara sa ibang PBA teams. Baka atin pa rin ang championship this year sir. Sabi nga ni Lainez at napatango naman si Sir Nelson na napatanggal ng kanyang salamin sa mata. Makikita naman ang pagpipresenta ni Sandy Hermosa na maglaro ka agad. Nang marinig kasi niya ang mga sinabi ni Coach Nelson ay medyo nabago nito ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang magpakitang gila sa paglalaro kaya dapat daw ay mauna na siyang maglaro. Ganoon nga rin sina Magbano at Padua. Napunta na nga agad sila sa loob ng court nang wala nang sabi-sabi sa mga kasama nila. Si Villame naman ay napatingin kay Ricky at gusto rin sana niyang maglaro agad kaso dahil point guard din si Mendez
At natalo siya nito kahapon ay parang ayaw niyang pangunahan ito kung gusto na nitong maglaro kaagad. Ang chance na mapili para sa Bulacan Infernos. Ito na iyon. Sabi nga niya sa kanyang sarili at nang mapatingin sa kanya si Mendez ay bigla itong nagsalita. Mamaya na ako maglalaro, kayo na muna. Hindi naman kasi ako pwede sa Bulacan Infernos dahil player ako ng Calapan City sa Maharlika. May ngiting wika nga ni Mendez at si Villame ay napalunok na lang. Pero masama ang kutob ko sa tatlong nauna sa ating pumasok. Paano ba ang sistema natin ng playing time? Dapat ay makapaglaro lahat tayo. Sabi pa nga ni Cardose na ikinatango ng mga kasama nila. Hindi pwedeng masunod ang tatlong iyon sa gusto nila. Unfair sa atin kung hindi tayo makakapaglarong lahat. 15 tayo rito. Dagdag pa nga ni Bondok na napatingin bigla kay Bagos dahil ang iniisip ng dalawa ay kung sino ang unang lalaro na sentro. Napatingin pa nga sila sa sentro ng Gin Kings na si Quirino. Ang laki raw noon at kung ikukumpara sa katawan nila, parang hindi raw nila ito basta-basta mapapagalaw sa pwestuhan ito. Matured na kasi ang katawan ni Quirino at dahil sa PBA experience nito ay mukhang wala raw silang magiging binatbat dito. Ikaw na muna ang maging starting center, sabi nga ni Bondo kay Bagos na agad namang tumango. Mag-ready rin kayo. Ako magre-request sa kanila na paglaruin din kayo. Sayang kasi ang chance na ma-discover kayo. May chance kayong makapaglaro sa Maharlika League at baka maging magkalaban pa tayo. Sabi naman ni Ricky na ikinangiti naman ni na BJ Yasay, Jeff Venturina at Ian Manzano. Ako ang bahala, makakapaglaro tayong lahat. Kalmado pa ngang winika ni Mendez na biglang ikinangiti ng kanyang mga kasama. Sina Bagos at Villame nga ay pumasok na rin sa loob. Ang team naman ng Gin Kings ay napatingin sa bench ng kalaban nila. Nagulat nga si Ricafort dahil hindi kasama sa starting 5 si Mendez. Nag-giveaway ba siya? Tanong naman ang point guard ng Kings na si RR Geron na may taas na 6'1". Makikita nga rin ang numero niyang 6 sa suot niyang pulang jersey. Kibit balikat naman ang tugon ni Ricafort at ngayon nga ay napatingin na lang muna siya sa mga makakalaban nila sa oras na ito. Si Padua raw ba kaya ang makakatapat niya o si Villame? Pero bakit pa ba raw niya iniisip kung sino? Gayong maglalaro naman daw siya ng 100% para mabigyan ng magandang experience ang mga ito. Maganda sana kung si Mendez ay maglalaro agad para masubukan agad kaso ito ang gusto nila kaya pwede na rin. Sabi nga ni Ricafort sa sarili at makikita nga ang numero 10 sa likod ng kanyang jersey. Inayos nga rin niya ang kanyang headband at maging ang kanyang sintas ng sapatos na kulay pula ay kanyang hinigpitan na rin ang pagkakatali. Ang referee nga na may hawak sa bola ay naglakad na papunta sa gitna. Naroon na nga si Bagos na napalunok na lang nang makaharap na ang sentro na si Quirino. Nabigyan nga kaagad siya ng nakakakabang datingan nito at pagkatapos ay inihanda na niya ang kanyang sarili para sa jump ball. Geron, Ricafort, Teng, Santos at Quirino ang mga players ng Gin Kings na tatapatan ni na Villame, Padua, Hermosa, Magbanwa at Bagos. Makakalaban agad nila ang starting 5 ng isang PBA team at hindi ito basta-basta. Ibinato na nga pataas ng referee ang bola at sa pagtalo ng dalawang sentro ay siya namang pagseryoso ni Bagos dahil hindi niya natamaan ng bola. Gaya nga ng kanyang inaasahan ay si Quirino ang nanalo at ang bola nga ay mabilis na nasambot ni Santos na agad ding ipinasa kay RR Geron. Hindi nagmadali si Geron at sa pagdating niya sa side nila ay siya namang pagharang sa kanya ni Villame. Si Padua naman ay napahanda nang malapitan niya si Ricafort. Habang si Hermosa naman ay napahanda rin sa singkit na si Teng. Tiningnan pa nga siya nito ng seryoso at pagkatapos ay bumigla ito ng takbo. Si Magbanwa naman ay napaseryoso nang dumating si Teng. Kumilos kasi agad si Santos upang magbigay ng screen. Dito na nga nagkaroon ng switching at si Magbanwa na ang humabol kay Teng na dumiretso sa kabilang wing ng arko. Pagkakita naman dito ni Geron ay binigla niya si Villame ng atake. Napaatras si Villame at sa paggalaw ng isang paa niya para humabol ay siya namang pagbangga niya kay Ricafort
na nagbigay nga ng screen sa kakampi nito. Si Padua na nga ay napahabol kay Geron na bumigla ng hinto na agad din naman niyang sinabayan. Ang bola naman ay pinatalbog ni Geron sa kanyang likuran at sa pag-abante ng kanyang paa ay siya naman pagsabay sa kanya ni Padua na napaseryoso na lang nang ang bola ay tumalbog papunta sa tagiliran niya. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Geron at ang bola ay agad na sinambot ni Quirino na mabilis na tumalon palapit sa basket para sa unang puntos nila sa laro. Tinirahan nga niya ng harapan si Bagos na hindi nga nakatalon dahil sa lakas ng katawan ni Quirino. Hindi ko kayang sabayan ng isang ito. Lugi ako. Nasabi na nga lang ni Bagos sa isip nang initian pa ni Quirino nang lumampas ito sa tabi niya papunta sa kabilang side. Pagpunta naman ng bola sa kabilang team ay agad niyang sinambot ito ni Villame mula kay Bagos. Habang pinapatalbog nga niya ang bola ay naalala pa niya ang ginawa ni Quirino sa kanyang kakampi. Nakita na agad niya ang posisyon na wala silang magagawa. Sinong pipigil dito kay Quirino? Isang high caliber center ito sa PBA. Sabi nga niya sa kanyang sarili at sa pagdepensa sa kanya ni Geron ay napaatrasiyan ng marahan. Delikado rin ako dito kay Geron. Isa ito sa mga players sa PBA na may mataas na steal per game stats. Dagdag pa nga ni Villame. At sa pagtingin niya sa kanyang defender ay natapikan nga siya nito nang hindi niya namamalayan. Malalim yata ang iniisip mo. Wika pa nga ni Geron at sa paglampas niya kay Villame ay siya naman pagkuha nito sa bola. Kasunod nga rin noon na yung paglampas sa kanya ni Ricafort na hinabol pa ni Padua. Hindi mo ako aabutan. Sabi pa nga ni Ricafort kay Padua na nabigla sa bilis na mayroon siya. Isang mabilis na bounce pass naman ang ginawa ni Geron papunta rito at sa pagkakuha nga ni Ricafort sa bola ay bumigla siya ng hinto na naging dahilan upang si Padua ay mabilis ding humarang sa kanya. Ngunit ang pagkakataong iyon ay siya rin paggalaw ng dalawang kaliwang paa na sinundan niya ng mabilis na pagkanan nang humabol sa kanya si Padua. Ang bilis ng sidestep na iyon na naging dahilan upang si Dave ay mapaseryoso dahil sa paglingon niya sa basket ay naroon na nga ang bola ng isang libreng layup ang ginawa ni Ricafort. Depensa agad. Bulalas pa nga ni Ricafort at sa pagbalik nga niya sa side ng kalaban ay makikita nga ang paghahanda nila. Ramdam na ramdam nga ng mga katunggali nila ang pressure. Agad nga rin natanggal nito ang kumpiyansang ibinigay ni Sir Nelson kanina. Sa possession nga ng mga kasamahan ni Ricky ay nakahawak na nga si Hermosa ng bola nang pagbigyan ito ni Villame. Sa wakas, bulalas pa nga ni Sandy na bumigla ng abante sa harapan ni Teng at kasunod noon ay ang bigla niyang paghinto at pagbalik sa kanyang pinagmulan. Isang step back jumper ang kanyang ginawa at makikita naman nga si Teng na hindi man lang iyon sinabayan. Nagmintis nga ang tirang iyon ni Hermosa na hindi makapaniwala basta. Mula naman nga sa ilalim ng basket ay walang kahirap-hirap na nakuha ni Quirino ang rebound. Pagkahawak nga niya roon gamit ang dalawang palad ay agad niyang ipinasa ito sa dumating na si Geron na agad namang binantayan ni Villame. Hindi ko dapat mapalusot ang isang ito. Sabi nga ni Willie sa sarili at sa pag-abante niya ay nabigla na lang siya nang ang bolang pinapatalbog ni Geron ay bumaba. Si Geron nga ay agad ding umabante at sa paglampas niya kay Villame ay siya rin pagharang ng kanyang kaliwang kamay sa kanyang defender. Mag-focus ka. Sabi pa nga ni Geron na kumaripas agad ang takbo na sinabayan naman ni Padua at Ricafort. Si Padua nga ay itinodo ang paghabol sa kanyang katapat. Kaso nang huminto ito ay doon na nga rin siya napahabol kay Geron dahil hindi ito naabutan ni Villame. Si Ricafort ang puntahan mo. Utos pa nga ni Padua. At dito na nga niya sinubukang matapik ang bola mula kay Geron. Subalit, bigla na lang lumipat sa kabilang kamay ni Geron ang kanyang bolang aagawin. Napadiretso nga si Padua nang bumigla rin ang hinto si Geron at dito na nga ito tumalon para magpakawala ng isang floater shot. Pumasok na naman nga ang bola sa ring na naging dahilan upang ang score ay maging 6-0. Nagpatuloy pa nga ang labang iyon hanggang sa ang score sa gitna ng quarter ay maging 18-0 at ito ay matapos ang isang harapang dunk na ginawa ni Quirino sa kanyang katapat. Hindi pa nga nakaka-score kahit isa ang mga kalaban ng Gin Kings
At sa pagkakataong ito ay tumayo na nga si Ricky upang humingi muna ng timeout na kanina pang ayaw pagbigyan ng mga buwayan nilang mga kasamahan na sina Magbanwa, Padua at Hermosa na halatang walang magawa laban sa mga katapatan nila magmula kanina. Bakas na bakas nga sa mukha nila ang frustrations at wala na nga rin silang choice kundi ang huminto muna. Makikita na nga rin ang pagod nilang mga mata na sinamahan pa ng inis dahil pinaglaruan daw sila ng kanilang mga katapatan. Malakas na apiran pa nga ang ginawa ng mga players ng Gin Kings sa pagbalik nila sa kanilang bench. Napatingin nga rin si Rika Fort sa bench ng kalaban nang mahawakan niya ang towel na binigay ng kanyang kakampi. Maglalaro ka na ba, Mendez? Tanungan niya sa kanyang sarili dahil hindi man lang daw siya nahirapan sa pagtapat kay Padua at maging kay Hermosa at Villame kapag nagkakaroon ng mga switchings ang kanyang team.